Nako po, eto maganda kong pag-usapan at diskusyonan po mga kabida. Sumuko na ito hong Senate Blue Ribbon Committee para ipagpatuloy ito hong investigasyon po sa controversial na flood control scam mga kabida. At sa halip, ipinaubayan na lang po nila ang pagpapatuloy po ng investigasyon po diyan po sa Office of the Ombudsman. Bakit kaya? Okay? Natatakot ba itong mga senador na baka usigin po sila mga kabida? Kung bakit hindi po nila ipinatawag itong Brave 18 mga kabida po? Yun kasi yung demand na dapat ipatawag nila ang Brave 18 para magkaalaman po Kasi may mga isinangkot itong Brave 18 na miyembro ng Senado mga kabida po. Takot ba silang harapin ito mga kabida Kaya para wala hong alingas-ngas, ipinaubayan na lang po nila itong investigasyon diyan po sa Office of the Ombudsman mga kabida po. Ito, babasahin ko muna itong article ng Ang Balita Ngayon mga kabida. Flood control probe ipinaubayan na ng Senate Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo kay Ombudsman Boying. Ipinaubayan na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman ang pangunguna sa investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chair, Senator Erwin Tulfo, na pagkasunduan nila ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na ang anti-graft body na ang hahawak sa mga usapin kaugnay ng flood control scandal. Kasunod ito ng closed-door meeting ni Tulfo, Rimulya at Senate President Sherwin Gatchalian sa tanggapan ng Ombudsman. Initially, the Ombudsman and I discussed that they would now handle everything that has to do with flood control, ani Tulfo. Sinimulan na rin ng Senate Blue Ribbon Committee ang paglilipat sa Ombudsman ng mga dokumentong nakalap nito kaugnay ng mga flood control projects. Ayon. So, sa madaling salita, mga kabida, sumuko na po itong Senado na ipagpatuloy itong pag-imbestiga sa flood control scam. Okay? Sayang naman Kasi pagkakataon na sana to mga kabida, naharapin itong Brave 18 Okay? Alam naman po natin mga kabida, na ang Brave 18, meron po silang isiniwalat po na meron pong miyembro o mga miyembro ng Senado na recipient dito sa maleta delivery mga kabida po. In fact, pinangalanan nga nila yun mga kabida. Pagkakataon na sana to, naharapin po nila yung kanilang accusers po mga kabida. Bakit hindi po nila ginawa to? Natatakot ba sila na harapin yung kanilang mga accusers po Pagkakataon na sana to mga kabida, na pasinungalingan po nila ito hong ibinintang po mga kabida sa ilan sa mga senador po. Okay, at saka para malalaman po ng Senado, ng Senate Blue Ribbon Committee kung nagsasabi ba ng totoo ito hong Brave 18 kasi parang parang minamaliit po nila ito hong Brave 18 mga kabida po. Ni hindi pa nga nila nakausap mga kabida itong Brave 18. Alright? Ganun na po yung kanilang judgment po mga kabida, na parang basura ang kanilang testimonya po. Yun lang aking obserbasyon at pananaw po mga kabida. Nasasayangan lang po ako kasi unang-una po ang investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa issue po ng corruption sa flood control ay hindi po natapos. Okay? Initial report pa lang nga yung inilabas po ni Senator Ping Lacson nung siya pa po yung chairman ng committee, mga kabida po. So ibig sabihin hindi pa po tinapos. Okay, pwede pa sanang ipagpatuloy yon mga kabida. Lalong-lalo na po ngayon na meron pong 4 po mula sa Brave 18 na bumaliktad po mga kabida. Pwede ho nilang magamit yun against this remaining 14 members of Brave 18 na nag-akusa po sa kanila. 'Di ba?
bakit hindi po nila itinuloy? Bakit hindi po nila kinapitalize, mga kabida, itong pagbaliktad po ng Brave 18, ano? Itong apat mula sa Brave 18, mga kabida, ano po? Okay? Kaya nga, hindi ho mapipigilan po yung pagdududa po ng taong bayan na baka takot po sila na harapin itong mga accusers po nila, ano? Mga kabida, ano po? Oh. Ayun, ombudsman na ang magpapatuloy po, ano. Maganda kasi pag Senado, ano, pag Senate Blue Ribbon Committee, kasi nakikita po ng lahat, live na live po yung investigasyon po, ano. Unlike sa ombudsman, mga kabida, hindi ho natin alam kung ano po ang nangyayari during the course of the investigation, eh, ano. Unlike dito sa Senado, okay, every angle, okay, every word na sasabihin po ng mga testigo, naririnig at nakikita po natin yun. So, wala hong magiging whitewash po, ano, mga kabida. Hindi ko po sinasabi na baka ma-whitewash dyan po sa Office of the Ombudsman, pero mas mainam kung kitang-kita po ng buong bayan, ano, buong bansa, kung ano po ang ginagawang investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida. Okay? Pagkakataon na sana yon. Pero bakit pinalagpas po, mga kabida, ng Senado, ng Senate Blue Ribbon Committee, ano? Kaya nga, maraming question eh. Unang-una po, bakit hindi po nila itinuloy? Pangalawa po, sa mga hamon po, mga kabida, mula sa mga suggestions hanggang doon ho sa demand, okay, na dapat iharap po itong Brave 18, ano, dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, hindi po nila ginawa yon, mga kabida, ano po. Una hong nagsuggest dyan ito hong si Senator Dante Marcoleta po, ano, pero hindi hong nakinig. Una-una ang leadership po ng Senate Blue Ribbon Committee during that time, mga kabida, ano po. Bakit medyo matigas po ang Senado dito, ano, against the Brave 18? Ano ba ang ayaw ho nilang malaman po, ano, mula sa Brave 18, ano, mga kabida, ano po. Okay? Hindi ako naniniwala na naubusan po sila ng panahon dahil sa impeachment trial po, ano, ni Vice President Sara Duterte, ano. Marami ho silang pagkakataon eh. Okay? Marami po silang pwedeng magawa, ano, mga kabida. Kasi ito po yung hot na hot issue ngayon. Ito hong flood control. In fact, may mga aligasyon nga dahil daw dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, mga kabida, natabunan na raw ito hong issue po ng corruption sa flood control, ano. Kumbaga, sinasadya daw itong impeachment trial po ng Vice Presidente, okay, para lang po matabunan ito hong issue po ng flood control projects. Ngayon, tinatalakay ba itong flood control projects scam? Ngayon, wala. Dahil focus ang lahat, mga kabida, dito ho sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, ano. Okay? Kaya nga, hindi po natin masisisi po ang hinala, pagdududa, no, mga kabida, na baka naman po takot na takot ito kong mga senador na harapin itong mga accusers po nila, mga kabida, ano po. Ito kong Brave 18, baka naman po, meron na naman pong ma-unveil, okay, may mga hindi ho dapat malalaman na baka mailabas, ano, mga kabida. Kaya, to be safe, yun, nagdesisyon ang Senado. Eto, baka na po yung sa akin, ano, mga kabida. Kaya, ipinaubayan na lang po nila, mga kabida, sa Office of the Ombudsman, ito hong investigasyon po ng flood control scam, mga kabida, no. Ang problema lang kasi dito sa Senado, ano, mga kabida, hinuhusgahan na po nila, ano, ito hong Brave 18, ano, okay? Hindi pa nga nila nakausap po ito, ano po. Diba? Gaya na sinabi ko po kanina, hindi pa nga nila nakausap ito hong mga miyembro ng Brave 18, mga kabida, hinuhusgahan na po nila. Sinasabi na po nila na hindi ho nagsasabi ng totoo, nagsisinungaling, ano, mga kabida. Malay natin, baka naman meron pong hindi po nila isiniwalat sa kanilang affidavit, mga kabida, na mas malaki pa po na pangyayari po, ano, mga kabida. Na pwede po nating ikagulantang po, ano, mga kabida, ano po. Diba?
Yun yung dapat po pag-aralan po ng Senado, ano. Pero wala na eh. Isinuko na po nila yung mga dokumento po, mga kabida, no, doon ho sa Office of the Ombudsman. At ang sa atin na lang po dito, sana gawin po ng Ombudsman, mga kabida, yung kanilang trabaho dito, ano. Okay, dapat wala ho silang pinipili. Kasi may mga questions po kasi, ano, laban ho dito sa Ombudsman, mga kabida, no, dito sa kanilang investigasyon sa flood control, kagaya na lang po dito sa kanilang binibuild up na kaso against Romualdez, no. May mga question kasi dito, like for example, bakit ang ini-extract lang po nila, mga kabida, na impormasyon mula sa Brave 18, eh yung patungkol lang po kay Romualdez, ano, pero patungkol ho kay PBBM, nakabilang dun ho sa akusasyon po ng Brave 18 na kanilang dinalhan po ng mali-malitang pera, ano, mga kabida, bakit hindi po isinali po ng Ombudsman? Bakit lang po kay Martin Romualdez lang po, ano, mga kabida, ano po? Yun yung mga tanong na ang makakasagot lang po, mga kabida, ay ito hong Office of the Ombudsman, ano? Ito hong si Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida, ano po? Sana dito sa ginawa po ng Senado na kanilang binigay yung responsibilidad sa Ombudsman para ipagpatuloy itong investigasyon po sa flood control scam, sana gawin po ng Ombudsman ang tama. Okay? Wala kong kinikilingan, mga kabida, na po. Kaya kalyado man po ng administrasyon, okay? Dapat hindi po nila pinalagpas yun, ano, mga kabida. Okay? Hindi lang po yung mga kalaban sa politika ang hahabulin po ng Ombudsman, pati din yung mga kalyado, kilalang kalyado po, ano, ng Marcos administration. Alright? Para po sa iyo opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa channel, please subscribe, just click the share button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.